Yon, magandang araw po sa inyong lahat mga tol. Ngayon po ay February 11, 2026 at pag-usapan po natin ito pong mga pabago-bago pong statement nito pong si Senador Rodante Marcoleta kaugnay po sa West Philippine Sea. Mukhang nung una, Marcoleta versus Marcoleta. Kaso lang nadagdagan pa ng isang Marcoleta kaya tatlo ng Marcoleta pero isang tao lamang po yung pinag-uusapan natin dito na ang mga statement ay against each other. Alam niyo lahat po kasi ito nagsimula doon po sa kanyang pagsasalita na igiba po natin o igiba po ang KIG or Kalayaan Island Group. At tayo po hindi fake news dito. Baka sabihin nila, nagpapakalat ka ng kasinungalingan dyan. Hindi naman sinabi yan ni Rodante Marcoleta katulad po nung pagtatanggi niya. Ito po kasi yung nangyari during the confirmation hearing ng mga opisyales po ng ating Armed Forces of the Philippines sa Commission on Appointment kung saan siya po ay miyembro. At dito nga po sinabi niya na hindi naman niya nasa loob ng ating exclusive economic zone. Bakit tayo makikipagpatayan dyan? I-give up na lang daw po yung KIG para kahit paano wala nang maging problema. O, something like that, ano? Tapos, ngayon, para ma-divert ang atensyon ng public, paalis sa kanya, brought out niya naman sa harapan ng publiko na ang nangyari daw pong kudita o tangkang pagpapalit ng leadership sa Senado ay pinapakialaman naman daw po ng Malacanang. Alam niyo, yung mga ganong diskarte ng paglilihis doon sa kontrobersiya, gawain talaga ito ng mga Duterte at ng mga supporters po nito Parang kay Sara Duterte, ang issue ay impeachment. Tapos sasabihin niya lamang na pamumulitika, tapos kurap ang gobyerno, kung ano-ano pa. Pero yung mismong inaalegasyon sa kanya, inaakusa sa kanya na corruption, ayaw niyang pag-usapan. Ito po bago natin puntahan po yung balita kung saan nililihis nitong si Marcoleta yung issue, paalis sa kanya. Ito po yung sinabi nitong si Rodante Marcoleta. We swear to the Constitution that we will defend the Constitution, all the laws and orders and regulations. Kapag ka magkakaroon po ng giyera sa pagitan ng dalawang bansa, kayo po ang una na sasagupa dito. Kaya dapat po mas interesado kayo kaysa sa amin. Ano ba talaga ipagpapatayan natin dito? We will offer our lives, including the lives of our children, and to die for it, for something that is not even within our EEZ. Ang gawin natin po para madali, i-give up natin yung KIG. Then, mako-coordinate na natin lahat. Diba? Ang gawin sinasuggest niya sa Armed Forces of the Philippines officials. Ang gawin natin, i-give up natin ang KIG. Then, mako-coordinate na ang lahat. Hindi po yan fake news. Pero nagtataka ako kay Senador Rodante Marcoleta, bakit niya pinipilit na hindi niya daw po yan sinabi. No? Dito nga po, hindi lang po dalawang Marcoleta ang naglaban-laban sa kanilang mga sinasabi kung hindi tatlong Marcoleta. Pero iisang tao lamang po, si Senador Rodante Marcoleta. Noong February 4, 2026, ayon po dito sa balita ng ABS-CBN News, ilang ulit pa bang uulitin? Yan ang tanong. Muling iginiit ni Senador Rodante Marcoleta na hindi niya iginigiit na isuko ng Pilipinas ang Kalayaan Island Group. Paliwanag niya, mali lang ang naging pag-intindi sa kanyang sinabi. Depensa ito ng senador sa mga tumuligsa sa nauna niyang pahayag sa kalagitnaan ng pagdinig sa Senado. Isa-isahin po natin may tatlong petsa po dito. Kanino kayo maniniwala na pahayag nitong si Senador Rodante Marcoleta? Kasi tatlong nagbabangga ang pahayag po ito Una, February 4, ikalawa, February 6, at ikatlo, February 9. Noong February 4, ito po, yung nadinig po natin sa video kanina. Ano ba talagang ipagpapatayan natin dito? We will offer our lives, including the lives of our children, and to die for it, for something that's not even in our exclusive economic zone.
Ang gawin natin po, para madali, i-give up natin yung KIG or Kalayaan Island Group. Then, mako-coordinate na natin lahat. But until and unless nandun na yung KIG, nasa labas po ng ating exclusive economic zone, papaano po malalagay sa entire West Philippine Sea? Noong February 6, talagang pipilitin nilang baluktutin ang binabanggit ko. Yung exclusive economic zone ay hindi yon ang West Philippine Sea. Dalawang bagay yon. Kahit na walang tribunal, atin talaga yon sapagkat pirmado tayo sa UNCLOS. Nagkakaroon lang tayo ng problema kasi may mga nagsasabi na yung lawak ng ating exclusive economic zone, yun na rin ang ating West Philippine Sea. Hindi po yun, magkaiba yun. Yung Kalayaan Island Group, labas sila ng EEZ. Nandiyan na sila sa high seas. Kaya nga ang tinatanong ko sa kanila, kinakailangan nating ma-distinguish kung ano ba talaga ang lawak ng West Philippine Sea. At ito naman, February 9, kahit kailan hindi ko sinabi yon. Teritoryo po yon. Land features po yon. Hindi sakop po ng arbitral tribunal. Ang sinasakop lang po ng tribunal, yung tubig po. Hindi natin pwedeng i-connect doon sa ating exclusive economic zone. Kasalanan po yon, mali po yon. Tatlong pahayag ni Senador Rodante Marcoleta na nagbabanggaan sa isa't isa. Kanino kayo maniniwala na Senador Rodante Marcoleta? Nung pahayag niya noong February 4, pahayag niya noong February 6, o pahayag niya noong February 9. Pero siyempre, para maiiwas ang issue sa kanya, ito po yung laman ng balita. Senador Marcoleta, ibinunyag ang pakikialam umano ng executive branch sa naudlot na kudeta sa Senado. Para mapag-usapan ang iba, no? At hindi na yung i-give up statement niya. Pakinggan po ninyo ito pong balita. Know your boundaries ayon sa konstitusyon. Para kasi kay Senador Rodante Marcoleta, may nanghimasok sa Senado mula sa Ehekutibo. Yan ang agenda report ni Dexter Ganibe ng Abante. Nagbukod na ang liderato ng Senado matapos ang bigong kudeta noong nakaraang linggo. Pero sa minorya, may binunyag si Senador Rodante Marcoleta. Sa panayam ng The Spokes ng Billionaire News Channel, sinabi niyang hindi madali ang pagpapalit ng liderato sa Senado dahil may ibang nakikialam. A functioning Senate sana, we should observe the constitutional boundaries. Alam naman natin ang separation of powers. Bago natin patuloy na panoorin yan at pakinggan, parang mali ka yata ng pinapatungkulan Senador Rodante Marcoleta. Kasi sa aking pagkakatanda, kung meron mang nakikialam sa liderato ng Kongreso, sa Senado, o sa House of Representatives, never po yan na ginawa ni Pangulong Bongbong Marcos, although wala ka namang pinapangalanan dito. Pero alam naman natin ang tinutumbok mo, wag na tayo magplastikan, si PBBM yan. Pero nung panahon ni Rodrigo Duterte, sabihin nyo nga sa akin kung hindi nakialam si Rodrigo Duterte sa leadership ng both Congress. Sa tingin nyo, mauupo bilang Senate President si Tito Soto by then? Kung walang blessing nitong si Rodrigo Duterte? Question yun. Kasi hindi obvious yung kilos doon. No? Possibly, kahit walang blessing ni Rodrigo Duterte, naupo bilang Senate President si Tito Soto, pero alam natin na magkaibigan sila. No? Si Tito Soto naman mismo nagsasabi niyan eh. Kaibigan niya si Rodrigo Duterte. Pero ito ang hindi maikakaila, Senador Rodante Marcoleta, kung saan ikaw ay kabilang. Ang House of Representatives. Di ba nag-away pa nga yung dalawa? Si Alan Peter Cayetano at Alan Lord Velasco. Ano ba yung pangalan niya? Lord Alan Velasco. Basta yung naging Speaker of the House pumalit kay Cayetano. Kasi may term sharing sila. Inayos ni Rodrigo Duterte mismo eh. Diba? Pinatawag pa nga sila sa Malacanang nung ayaw nang bumitiw sa pwesto ni Alan Peter Cayetano bilang Speaker. Yun ang pakikialam talaga sa Congress. Tapos ngayon, ito may guts ka na sabihin
dapat nire-respeto yung separation of powers. Yung mismong pinagsisilbihan mong Duterte, mukhang hindi ginawa yon. Senador Alan Peter Cayetano. Diba? Yes. So, walang pakikialam mula sa executive. Hindi niya pakikialaman yung dynamics dito. Correct. Pero sa nakita ko, may nakikialam. That's it. Yun ang gusto ko sabihin. Aha. Okay. So, So, hindi the rumors- talaga purong-purong democratic yung pagkakakuha, halimbawa ng new majority or whatever. Hindi man niya pinangalanan kung sino, pero naging maugong sa Senado noong nakarang linggo na isang opisyal umano mula sa Malacanang ang tumawag daw sa isang senador para iatras ang suporta sa kudeta. Wala noon sa plenaryo si Senador Mark Villar dahil nasa kanyang tanggapan lang umano at hindi dumalo sa sesyon. Habang nakuna ng Billionaire News Channel na umalis sa plenaryo matapos ang roll call ng attendance at umakyat sa kanyang opisina si Senador Jinggoy Estrada. Nitong nakaraang araw naman, nanindigan ng mga nasa minorya na sina Senators Robin Padilla at Bongo na mananatili silang solid na Duterte Block kahit tatlo. Comment nga tayo ng bahagya dito. Although out of topic po ito. No? Ito mga tol yung patunay na tanga katulad ko, inaamin ko tanga ko sa pagboto kay Robin Padilla. No? Tanga ako nung 2019 na iboto ko si Bongo. Aminin natin yan. Kung binoto natin si Robin Padilla at Bongo, tanga tayo. Kasi wala sanang senators na Robin Padilla ngayon at Bongo kung hindi dahil sa ating mga tanga nung mga panahong iyon. At sana yung katangahan natin na yan, wag nang maulit sa hinaharap. Bakit? Hindi naman kasi natin akalain na ang pagsisilbihan talaga ng mga ito, pamilya Duterte, sila'y tumakbo para sa Senado, para sa Pilipino. Biruin ninyo, yan o, Duterte block kami. Ang akala ko sa Senado, merong oposisyon, merong administrasyon, opposition block, majority block, minority block. Pero ito kakaiba, Duterte block kami. O, hindi sila senador ng mga Pilipino. Inaamin mismo nila sila'y senador ng mga Duterte. O, balik tayo sa topic natin. Doon na lang silang matitira kasama ang hindi pumapasok sa Senado na si Senador Bato de la Rosa. Nauna na kasing lumutang ang kanilang mga pangalan na maaring lumipat sa mayorya. Si Senador Marcoleta naman, ayaw pang patula ng mga espekulasyon para sa posibleng maging running mate ni VP Sara sa 2028 presidential elections. I'm only a 7-month senator of the Republic. So, You might be, O, puntohan natin yan. Puntuhan natin yan. Ako, sa totoo lang mga tol, kahit sinasabi niyang ayaw niyang patulan ang pagiging vice presidente, if ever, sa kandidatura nitong si Sara Duterte, naniniwala ako na siya na yun. Not Amy Marcos, not Robin Padilla. No, malabong mangyari na si Amy Marcos kukunin ni Sara Duterte. Kasi alam ni Sara Duterte na hindi na kayang kumuha ng boto ni Amy Marcos ng mas marami kumpara dito kay Rodante Marcoleta. Ang mga Marcos loyalist at PBBM supporter hindi boboto kay Amy Marcos Kaya matatalo siya. Si Rodante Marcoleta, makakakuha ito ng boto solido kanino? Sa Iglesia ni Cristo. Ite-take opportunity yon ni Sara Duterte. Biruin ninyo, kapag siya ang naging kapartner ni Sara Duterte sa 2028, pikit mata ang mga Iglesia ni Cristo kahit loyalista na boboto sa kanya at kay Sara Duterte. Kasi yun ang sasabihin ng pamamahala nila Hindi sa pinapangunahan ko, pero yun talaga. Kung ano ang sabihin ng pamamahala nila, susundin nila kahit against ito sa kanilang paniniwala sa politika. Tama ba ako? Mga manonood po nating Iglesia ni Cristo dito. Na kahit ayaw nyo dun sa politiko, pagka sinabi ng inyong pamamahala na ito ang iboto ninyo, iboboto ninyo kasi sumusunod kayo sa tinatawag nyong kaisahan. At yun, si Marcoleta, if ever. Diba? Pag kumandidato ito sa pagka-vice presidente, damay na si Sara Duterte sa boto ng mga Iglesia ni Cristo. O, tuloy po tayo sa pakikinig po dito. Parang pinakakain mo ako ng solid na Alam mo, infant pa ako Solid ba pakakain mo sa infant? Binigyang linaw naman niya ang kanyang pahayag sa Commission on Appointments na i-give up na lang ng Pilipinas ang Kalayaan Island Group. Ang premise ko nga, sabi ko, Kapitan, Ito na.
We have Ito na yung tunay na issue na pilit na nililihis nitong si Marcoleta. Salamat naman at kahit paano, kahit mga kapwa niya, ka-DDS niya, itong mga kaharap niya rito, binrote out pa rin yung issue na yun. Kaya hindi pa rin nakaiwas si Marcoleta. Pero iniiwas niya no? At hindi dapat iwasan yan kasi napakahalaga nito para sa atin. Napakahalaga nito para sa kasalukuyang henerasyon at sa mga susunod pang henerasyon. Na ang issue ng West Philippine Sea, bilang Pilipino, dapat naninindigan po tayo rito na may pagkakaisa. Na dapat walang pumapanig sa ibang bansa, partikular sa China, kapag ang pinag-uusapan po ay soberanya, teritoryo po natin. to defend and protect what is ours, what is legally ours. Correct. Sasamahan kita dyan. We will have to defend it to the last drop. Including the KIG. We are referring to the KIG. Yes. Hindi nila kinuha yun. Ang kinuha lang nila, yung pick na sinabi ko na, paano mo gagawin yun without giving it up? I did not say that we will give it up. Why should we give it up? Hindi niya raw sinabi na i-give up. Senador Rodante Marcoleta naman. Ito, wala po itong edit eh. Ito po yung mismong clip ng inyong pahayag between the lines, ng give up statement ninyo. Oh, sabi tuloy sa inyo ni Atty. Jesus Palsis, Senator Rodante Marcoleta is lying through his teeth. Kasi ito talaga eh. We swear to the Constitution that we will defend the Constitution, all the laws and orders and regulations. Kapag ka magkakaroon po ng giyera sa pagitan ng dalawang bansa, kayo po ang una na sasagupa dito. Kaya dapat po mas interesado kayo kaysa sa amin. Ano ba talaga ipagpapatayan natin dito? We will offer our lives, including the lives of our children, and to die for it, for something that is not even within our EEZ. Ang gawin natin po para madali, i-give up natin yung KIG. Then, mako-coordinate na natin lahat. Oh. Senator Rodante Marcoleta, tapos sasabihin mo dito, hindi mo sinabi. To the KIG, Yes. hindi nila kinuha yun. Ang kinuha lang nila yung pick na sinabi ko na, paano mo gagawin yun without giving it up? Ang layo, di ba? Ang sinabi niya raw, ayon dito sa balita, ayon sa kanyang mismong salita, yung paano mo gagawin nyo without giving it up. No? Ulitin natin. KIG. We are referring to the KIG. Yes. Hindi nila kinuha yun. Ang kinuha lang nila yung pick na sinabi ko na, paano mo gagawin yun without giving it up? O, di ba? Ang layo, mga tol. Paano mo gagawin yun without giving it up? Eto nga mismo eh. Eto mismo, Senador Rodante Marcoleta. Within our EEZ. Ang gawin natin po para madali, i-give up natin yung KIG. Then, mako-coordinate na natin lahat. Now, ang worst dito, mga tol, dahil sa mga pahayag na yan, lalo tuloy nagugulo yung bansa po natin at tinetake opportunity po ito ng China. And I believe, baka parte na rin talaga ito ng naratibo ng China eh. Yung alisin yung pagkakaisa po natin. Ang masakit lang, may mga nagpapagamit ng mga Pilipino. I am not saying na ganun si Rodante Marcoleta. Pero kayo na ang humusga. Tapos dinagdagan pa ni Alan Peter Cayetano kung saan yung ating magiting na si Commodore J. Tariela ay kanyang sinisisi pa. No? Bastos daw si Commodore J. Tariela. Humingi pa raw ito ng sorry sa China. Samantala, kung tutuusin, bahagi po yun ng ating karapatan sa malayang pamamahayag. Unang-una, hindi yon sinabi ni Commodore J. Tariela nang nasa harapan po ng opisyal na pagsasagawa ng kanyang tungkulin bilang opisyales ng ating gobyerno. Yun po ay nasa isang academic forum. Mga estudyante po ang kanyang kaharap doon at I believe bilang isang nagbibigay ng kaalaman sa mga estudyante, karapatan niya ni exercise yung kanyang freedom of expression sa academic freedom. No? Nagtuturo ka eh.
And ang worst dito mga tol, masyadong balat sibuyas pala itong China, particular ang China Embassy, na kapag ka yung opisyalis nila ang ginawan ng ganong sitwasyon, galit na galit sila. Pero sila mismo gumagawa nito sa iba. Oh, sa shared post nitong si Attorney J. Batumbakal, hinahamon po ito ni Marcoleta bago tayo magkalimutan, pero hindi siya papatulan ni Professor J. Batumbakal kasi sabi ni Professor J. Batumbakal at saka ni Commodore J. Tariela, hindi debatable ito pong karapatan natin. No? Meaning, wala dapat pinagtatalunan dyan, lalo-lalo na kapwa natin Pilipino. Sa atin talaga yan. On the other hand, si Justice Antonio Carpio, pinalagan itong si Rodante Marcoleta. And I believe, kaya lang na yung sinabi ni Justice Carpio, para i-educate more tayong mga Pilipino at i-refute itong mga sinasabi ni Senador Rodante Marcoleta. But going back, dito sa post ni Professor J. Batumbakal, ito, shinare nito ni Prof. J. Batumbakal ang isa sa mga pambabastos na ginagawa po ng media mismo ng China. Ito, China state-controlled media. Sino yung binabanatan nila rito? Leader ng Taiwan? Pagka leader nila, hindi pa pwedeng gawa ng caricature? Hindi pwedeng gawa ng political satire? Sabi dito sa News React PH na shinare ni Professor Antonio Contreras, Professor J. Batumbakal, ano kayang masasabi ng mga senador na nagagalit sa caricature ni Tariela kay Xi at kumakampi sa hinaing ng China habang ang China ang isa sa pinaka magaling gumawa ng caricature sa ibang leader ng bansa? Pag sila ayos lang, pag tayo kabastusan daw. Di wow. O baka may magsabi, China Daily naman yan. Di naman yan China officials. Ang kaso nakalagay sa mga page nila na China state-controlled media. Di ba? Mas worse nga ito China state-controlled media kasi ito ang propaganda. No? Ang way of pagpapakalat ng propaganda ng China. Yung mga China state-controlled media. Yung ang punto mga tol, sila pwede. Pag tayo hindi. Ay hindi yung tama. Tapos may gana pa itong si Senator Alan Peter Cayetano na sabihan si Commodore J. Tariela na dapat mag-sorry. Wag ganon, Senator Alan Peter Cayetano. Ngayon, ito naman po yung interview nitong si Justice Carpio kaugnay ng pagtanggap niya sa challenge nitong si Marcoleta. At ito mga tol simula nung tanggapin nito pong si Justice Carpio ang hamon nitong si Rodante Marcoleta for a friendly debate, tahimik na si Rodante Marcoleta. No? Siya naman ang nagamon. Tapos pinaligan siya. Kaya nga inaantay natin sana sa susunod, schedule na Pero wala tahimik na si Marcoleta tungkol dito pakinggan po natin ito. Another showdown over the West Philippine Sea. Retired Supreme Court Senior Associate Justice Antonio Carpio has accepted Senator Rodante Marcoleta's challenge to a debate. We have Justice Carpio now to talk about this and more issues. Good evening to you, sir, and welcome back to The Big Story. Good evening. Good evening to our viewers. Justice Carpio, there has been an appeal from Senator Lacson not to bite the bait, appealing that a debate with Senator Marcoleta may just affect those now residing in Kalayaan, for instance. Well, that's part of freedom of expression. I don't think it will affect those residing in Kalayaan. This is a debate between two Filipinos. One is saying that there is no such thing as a West Philippine Sea. I disagree with that. There is a West Philippine Sea under Philippine law. So it's as simple as that. Is there a West Philippine Sea under Philippine law or not? So the people should know, and especially the people in Kalayaan. I don't think they will. They're in the forefront of this issue, and
Nakakalungkot kasi ito para sa mga residente ng Kalayaan Group of Islands na sila yung mga Pilipino, tapos merong isang senador, baka binoto pa nga nila itong si Marcoleta, no? Nasasabihin sa harapan ng publiko, sa harapan ng mga opisyales ng ating Armed Forces of the Philippines na i-give up sila. Kasi yun no? I-give up ang KIG, meaning i-give up sila. O kaya yun ay hindi naging katanggap-tanggap para sa mga opisyales ng Kalayaan Island Group o Kalayaan Municipality. At dahil doon, sila ay nagpalabas ng resolusyon na kinokondena at hindi nila wini-welcome ang mga opisyales ng embahada ng China sa kanilang lugar. Gumanti naman ang China. Ito po yung shared post ni Joseph Morong kung saan yung pagganti ng China sa mga opisyales po ng Kalayaan Municipality ay sa pamamagitan po ng pagban sa kanilang bansa, sa Macau at saka sa Hong Kong. Ito po yung post ng Chinese Embassy dito po sa ating bansa. Statement by the spokesperson of the Chinese Embassy. The so-called Kalayaan Municipality Council of the Philippines adopted resolutions in 2023 and 2026 declaring the Chinese ambassador to be a persona non grata in the municipality. Based on the principle of reciprocity, the individuals involved in fabricating the said resolutions are not welcome to enter China, including Hong Kong and Macau. 16 po itong mga opisyales mula po sa mayor hanggang sa councilor. Sina Baltasar down to La Grosa. Sila po ay hindi na raw welcome na pumasok sa China, Hong Kong at Macau. Karapatan naman nila yan. And more so, karapatan din nating mga Pilipino na kondenahin kung ano ang ginagawa nila rito sa ating karagatan, particular sa West Philippine Sea. Balik po tayo dito kay Justice Carpio. They have to be assured by the nation that they are protected. And if a senator says there is no such thing as West Philippine Sea, parang binura mo rin sila. So we have to assure them that there is a West Philippine Sea. And the West Philippine Sea is going to be protected because under the Constitution, we have to protect our maritime zones, especially our exclusive economic zone. Jay Batong Bakal has also said that it could be a futile exercise because as a lawmaker, Senator Marcoleta should know better. Well, you should know better. And how do you show that? By engaging in a discussion that there is such a thing as a West Philippine Sea under Philippine law. It's set in the law. And the fact that the Pag-asa Island, the islands of the Calayan Island Group, some of them are outside. Singit ako mga tol. Alam niyo, baka mas maunawaan ko pa kung nagsasabi ng i-give up natin ng KIG ay si Senator Robin Padilla Kasi hindi siya abogado, no? Si Senator Rodante Marcoleta, isang abogado. Although, ayon mismo dito kay Justice Carpio, lowest among the ranks of lawyers. Hindi po sa akin ang galing yun. Kay Justice Carpio, one of the podcast of Richard A. Darian, tinanong siya ni Richard A. Darian kung anong ranking sa lawyers rank nitong si Rodante Marcoleta. And jokingly, sinabi niya, lowest among the ranks of lawyers. Pero, minodify yan, no? Nang tanong nitong si Richard A. Darian kamakailan sa kanyang naging podcast din o interview. At ito na po yung naging sagot diyan ni puntahan natin Tingin tayo. Nito pong si Antonio Carpio. Ito po yung naging interview niya kamakailan dito po kay Justice Carpio. Lumaban, give up. Ito. Balikan natin itong interview.
I think we discussed kung legal luminary ba si Marcoleta or hindi on a domestic level. From an on-clause international point of view, how credible a lawyer is Marcoleta? Or does he even understand what are the implications of exclusive economic zone? And also, what do you make of etong statement niya na i-give up na lang natin ang KIG para wala ng gulo basically? Kasi mag-World War III na naman tayo, mga ganyan klaseng mga hanash, to put it nicely. Let's start from the beginning. Sabi niya, Marcoleta said that Ang sasabihin dyan ni Justice Carpio, kung legal luminary ba itong si Rodante Marcoleta sa point of view ng international law, particular UNCLOS, he should be, no? Sabi ni Justice Carpio. Hindi na yung lowest among the ranks of lawyers. Bakit he should be? Kasi mambabatas po siya eh. Kasama siya sa bumalangkas doon sa batas. But unfortunately, according to this interview, mukhang absent si Rodante Marcoleta nung nagpirmahan na tungkol po doon sa pagpasa sa batas. Oh. Ngayon, balik na tayo dito sa latest interview kay Carpio. Parang hindi nagpalit ng damit si... Kala ko hindi nagpalit eh. Kala ko katulad lang ni Top 1 eh. Parehas lang ng disenyo pala. Yung damit ni Justice Carpio. Parehas yun. Iba lang ang kulay dito. the exclusive economic zone doesn't mean that we have no claim there or it is no longer ours because it's outside the exclusive economic zone. These are different concepts. We can still have a territory, an island territory beyond our exclusive economic zone. This has to be explained to the people. If you allow Senator Marcoleta to have the last say on this, the people will think he's correct. He has to be correct. We do understand. Yun kasi ang punto dyan mga tol eh. Dapat maunawaan ng tao na mali si Marcoleta sa pagsasabi na wala naman sa exclusive economic zone natin yung KIG. Bakit tayo makikipagpatayan dyan? No? Ang gawin natin, i-give up natin. O mali po yun. Merong explainer na maganda na ginawa po dyan. At gusto ko talagang balik-balikan po ito mga tol. Pasensya na kayo. Kasi gusto kong ipakita sa inyo na mali talaga si Marcoleta. Tama itong sina Justice Carpio dahil sila po kayo na nakaangkla talaga sa batas. Na kahit malayo sa ating teritoryo ang isang pag-aari nating teritoryo, ito ay teritoryo natin. Ang gulo, di ba? Pero bakit nagkaganoon? Kasi may mga sinusunod na pamantayan. Parang pinakamagandang halimbawa, di ba? Ang Guam. Ang layo-layo sa Estados Unidos. Ang Greenland. Di ba? Ganon din po itong Kalayaan Island Group. Malayo sa Pilipinas, beyond sa ating exclusive economic zone, pero teritoryo po natin. Linawin po muna natin ang ilang mga misconceptions tungkol sa Pag-asa Island, ang West Philippine Sea at ang arbitral ruling noong 2016. Unang-una, hindi po totoo na inaangkin natin ang Pag-asa Island dahil lamang pasok po ito sa ating exclusive economic zone. Dati na po natin sinasabing hindi po ito ang dahilan at hindi po yan totoo. Ang Pag-asa Island, na kung tawagin ng iba ay T2 Island, ay nasa labas ng ating 200 nautical mile na EEZ. Yan po itong kulay dilaw na linya sa paligid ng Pilipinas. Yan po yung 200 nautical mile na EEZ. Ang Pag-asa Island po ay nasa labas lang yan. Mga 270 nautical miles ang layo po mula sa Palawan. So nasa labas nga po siya ng EEZ. Pangalawa, hindi po yan inaward sa atin ng 2016 arbitral ruling. Ang arbitral ruling po ay walang kinalaman sa teritoryo o kung aling bansa ang may-ari ng aling isla sa Spratlys. Ang pinagdesisyonan ng arbitral ruling ay ang pagbasura sa 9-dash line ng China. Pangalawa, nilinaw po nito na walang matatawag na isla sa Spratly Islands. May mga bato na maaaring angkinin ng mga bansa pero ang mga batong ito ay hindi po maaaring magkaroon ng sariling EEZ. Kung ganun, ano po ang pinanghahawakan natin sa Pag-asa Island? Ang pinanghahawakan po natin sa Pag-asa ay ang mismong paghawak natin dito. Sa madaling salita, effective occupation.
sa ilalim po ng customary international law, kinikilalang effective occupation ng isang bansa sa isang teritoryo basta po hindi ito lumabag sa ibang international laws. Ano pong ibig sabihin nito? Ibig sabihin na itatag na ang iyong otoridad sa isang jurisdiksyon. Halimbawa, meron ka ng administrasyon doon, mga reglamento, merong enforcement. Sa kaso po ng Pag-asa Island, nakatayo na riyan ang munisipyo ng Bayan ng Kalayaan na bahagi po ng Palawan. Meron ng Parlan at meron ng 2 hanggang 300 sibilyan na nakatira po dyan. Liban pa riyan ang detachment ng militar at ng Coast Guard. Diba? Unang teteng na yan. Tapos meron pa nga post dyan si Fiscal EJ eh. O, basahin natin yung kay Fiscal EJ. Ulit-ulitin natin ito mga tol kasi pilit nangangatwiran itong si Marcoleta eh. Paiba-iba ang kanyang statement eh. No? Basahin po natin itong paliwanag ni Fiscal EJ. Sabi dito, why the Kalayaan Island Group belongs to the Philippines and why saying we should just give it up is legally wrong and dangerous. There is a lot of confusion about the Kalayaan Island Group or KIG, especially when Senator Marcoleta says, wala naman yan sa EEZ natin. So let's explain this clearly. First and foremost, or first and most important point, the Kalayaan Island Group is not a maritime entitlement. It is territory. This means KIG is land over which is the Philippine claims sovereignty, not just fishing or resource rights at sea. EEZ rules do not determine ownership of land. How did the Philippine claim begin? In 1956, a Filipino lawyer and navigator Tomas Coloma discovered and occupied several islands in the Spratly Sea or area, which he called Freedom Land. At that time, no state exercised effective control over those islands. Under international law, such territory is called res nullius, meaning land belonging to no one. Sa international law, kapag ang isang lugar ay res nullius, pwedeng ariin ng estado sa pamamagitan ng actual discovery and occupation. How did it become an official state claim? In 1974, Tomas Coloma transferred all his rights to the Republic of the Philippines. Then, on June 11, 1978, President Ferdinand Marcos Sr. issued Presidential Decree 1596. This decree is very clear. It states that the Kalayaan Island Group shall belong and be subject to the sovereignty of the Philippines. PD 1596 also clearly defined the geographic boundaries of the KIG and created the Municipality of Kalayaan under the province of Palawan. Simple lang ang punto. You cannot create a municipality in territory that is not yours. Tapos, sasabihin ni Senador Rodante Marcoleta, ang mga katagang ito, ang saklap naman nun mga tol, sa mga naninirahan doon ng mga kapwa natin Pilipino na madinig sa isang senador na baka ang ilan po sa kanila bumoto pa sa kanya. We swear to the Constitution that we will defend the Constitution, all the laws and orders and regulations. Kapag magkakaroon po ng giyera sa pagitan ng dalawang bansa, kayo po ang una na sasagupa dito. Kaya dapat po mas interesado kayo kaysa sa amin. Ano ba talaga ipagpapatayan natin dito? We will offer our lives, including the lives of our children, and to die for it, for something that is not even within our EEZ. Ang gawin natin po para madali, i-give up natin yung KIG. At yan yung pinaninindigan ngayon ni Justice Carpio na mali siya. No? Kaya willing si Justice Carpio na makipagdebate sa kanya. Now, the terms of the debate, have you any conditions? Yes, my recommendation is the topic of the debate will be, is there legally a West Philippine Sea under Philippine law? And second, if there is, are the maritime features of the Kalayaan Island Group part of the West Philippine Sea?
because he's saying there is no such thing as a West Philippine Sea. So we have to explain to the people there is a West Philippine Sea. In fact, it's in the law. And where and when will this debate happen? Well, I really don't know because he Tahimik na si Marcoleta pagdating sa bagay na yan. Parang hindi na mangyayari. Sa parte naman ni Professor J. Batong Bakal, pakinggan po natin ang kanyang panig. Attorney J. Batong Bakal, Director po ng UP Institute for Maritime Affairs and the Law of the Sea. Sir, welcome back to Storycon and good to see you again. I'm sure you heard about Senator Marcoleta's statement yesterday, challenging, of course, among other people, you, Tariela, and Justice Antonio Capio to a debate on the West Philippine Sea. Of course, we want to go into the details na ano ba talaga pinagtatalunan dito and ano yung mga nuancing. But before we get to that important portion, tanong ko muna sa inyo, would you want to go for it? Kasi si Justice Carpio said, go na eh. Payag. Payag siya. Immediate reaction ko is ano bang gusto niyang i-debate in the first place, no? Kasi if it's about the sovereignty, rights, and entitlements of the Philippines, its jurisdictions in the West Philippine Sea, its rights to the Calayan Island Group, hindi yan subject of debate dapat, no? Lalo na siya, senador siya, no? These are all enshrined in a... Nakikita niyo yung point ng dalawa. Si Professor Batong Bakal, ayaw niyang pag-usapan kasi wala dapat pagtalunan dahil Pilipino siya eh. Pilipino si Marcoleta, Pilipino siya. Dapat nagkakaisa, walang dapat pagtalunan. Hindi dapat issue yan sa atin. Pero sa punto naman ni Justice Carpio, gusto niyang i-educate ang taong bayan. At patunayan na mali itong isang Pilipino na ito sa kanyang sinasabi. Tuloy po tayo dito. Our laws and in our constitution. He should know that. So, sino siya para i-debate yun, di ba? So, sabi ko nga, kung ganyan yung topic, that's not a matter for debate. No? Kung gusto niyang pag-usapan ibang bagay, no, at malinawan siya dun sa mga sinasabi niya na mali naman, ay yon, sige, pwede. Pero hindi yan debate. Hindi yan, basta yung posisyon ng Pilipinas, hindi yan dapat sa subject matter of debate. Lalo na kung senador ka, Sir, dapat alam mo yon in the first place. yes, sir. Sir, if you don't call it a debate, if you call it a discussion, A discussion is fine. I mean, we're always open to discussions naman, di ba? And we've been through several briefings, for example, sa ating Senate, lalo na nung ginagawa pa yung Maritime Zone Act at Archipelagic Sea Lane Act. No? So, we did our job naman of briefing the senators when requested and enlightening them on questions that they asked. No? So, okay lang yon. Wala naman daw West Philippine Sea. Attorney. Oo, Anong sagot sama mo? na doon. Pero yun nga, basta kung ang gusto niyang i-debate, kung tama siya na walang West Philippine Sea, na hindi yan kinikilala or Oo. dapat nasa loob niyan yung mga isla. Pag yung ganon, hindi yung tamang matter for debate, no? Because those are matters that should be of record na, no? At siya bilang senador, he swore an oath to defend the Constitution and uphold all its laws, no? Comply with it basically. Lahat yan nasa batas na eh, hindi lang sa domestic law kundi sa international law. So he's not one to question and put that matter up for debate. Narinig ninyo mga tol, no? Hindi dapat nanggagaling kay Senador Rodante Marcoleta yung mga ganyang kataga na ang isang bagay na hindi dapat pinagtatalunan nating mga Pilipino dahil talaga namang atin iyon ay manggagaling pa sa isang senador na katulad nitong si Rodante Marcoleta. O kaya shame on him. Shame on him, ika nga. O, hanggang dito na lamang muna mga tol. Shoutout po sa mga manonood po natin sa YouTube at sa Facebook. Maraming salamat po sa patuloy po ninyong pagsuporta sa ating gobyerno, sa ating Pangulo at sa ating programa. Lagi po nating tandaan kung ano po ang tama at dapat doon po tayo. Keep safe. See you always. Bye for now mga tol.